TV, ano, para ka naging iglesia ni Kristo ngayon porket walang Trinity sa Biblia, hindi na totoo. Yun Yung nga sa eh. Holy Mabasa ko sa Scriptura, iyo yung nandun Trinity naman sa yung Biblia? ano, Paano kung ah, mabasa ko sa iyo yung Trinity sa Biblia? nababasa sa isang Amplified Bible. Ah, Pero uh, yung sec, true meaning sa sige ka na original, nga. walang word na Trinity. Ano, brother? Sa Amplified Bible meron, pero ang pinag-usapan natin sa original na word for word, mm, walang mababasang Trinity. Ang punto ko lang, brother Fred, ano, ang salitang sola scriptura ay binuo para yan ay isang parang ano, pinaiksing kasabihan na Ganito na lang. nagbibigay ng Ganito na lang. kabuuang idea. Katulad ng Trinity, pinaiksi, pero nandun yung buong Ito si idea. Isgad parang si Joselito Ang din eh. Bible alone, ang punto ng Hmm. Bible alone, ang pinakamataas na antas ng truth sa doktrina ay ang Biblia. Ano, wala nang iba pa. Hindi ang CCC, hindi ang babasahin namin, hindi ang pasugo, Ano, kundi Biblia. Ang kaulugan nun ay Bible alone, ang pinakamataas na antas ng truth ay ang Biblia lamang, wala nang iba. saan naman mabasa yan? Saan mabasa yan? Pinakamataas na antas ng truth ay Biblia. Eh, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Saan nga mabasa? Kasi Bible alone ka eh. Saglit lang. Pag hindi Ha? mabasa, hindi mo Saglit lang, paniniwalaan. Saglit lang. Saan Hindi ko mabasa alam yun? kung tuloy. Pero sabi pupunta daw sila. Isgad. Saglit lang. Hindi ko alam kung paano papatayin ito eh. Saglit lang nawala yung ano, patayan. Brother, ang kung naniniwala ka na ang Bible ay salita ng Diyos, bakit hindi magiging pinakamataas na antas ng kaalaman o truth? Kahit wala pang ganong salita, pero common sense, kung naniniwala ka ng Biblia ay salita ng Diyos, wala nang tataas pa dito. Hindi nga bro, Bible alone ka kasi. Ang sa'yo, okay sa amin yan. Sa amin kasi hindi kami Bible alone eh. Ikaw kasi Bible alone. Ibig sabihin yan, pag wala sa Biblia, hindi mo paniniwalaan. Yan ay base Eh sa sabi mo, doktrina. teka mo na bro, Brother, ang patapusin mo Bible muna alone, ako. Saglit lang. brother, excuse me, brother, ang Bihira Bible ka, Isgad ka alone, para kasi Joselito. Makinig ka muna. Tapos salita pa ako eh. Sa amin kasi, yung ano mo, pinagsasabi mo, okay sa amin yung walang problema. Pero sa'yo, dahil nag-claim ka na Bible alone ka, ibig sabihin nun, kapag hindi mabasa, hindi mo mahalaga yan. paniniwalaan. Kasi usapang doktrina eh. Mahalaga yan. Aral eh. Aral eh. Ngayon, kung wala yan sa Biblia, hindi mo yan aral. Diba? Tama, Unang-una, yan. paniniwala mo, Bible alone. Eh, nasan sa Biblia yung Bible alone? Sabi ko nga sa iyo, parang Trinity din yan. Ang Bible alone, isang Diba? kasabihan niya na nagbibigay ng significant doon sa kabuuan ng idea. Parang Trinity. Ang Trinity kasi Parang ano rin So, napakalapat. yan, ibig brother eh. sabihin, Wait lang, hindi Uncle Bible Seka. alone. Parang ano rin pala yan, parang rosary Sige. din. No? Wala sa Bible pero tunay. Diba? Tingnan natin kung yung nilalaman ay biblical, tama yan. Kung ang nilalaman ay biblical at hindi against sa Bible, tama ang ginagawa niyong rosary. So anong Kaya saan may ngayon yung ano tinatawag bro? na Bible alone, So saan ngayon sa Bible bro? pinagtitimbang-timbang yan. So saan ngayon sa Bible yung nilalaman ng Bible alone? Saan yun? Sorry Yung concept kaibigan, sabi ko nga, wag tayong wag tayong wag tayong papasok lagi sa mga tanong na fallacy. Kasi Bakit alam naman fallacy? natin na ang Bible ay salita ng Diyos. Yun yung tignan nga natin. Kinasiyahan. So Kung yun ay paano nga? kinasiyahan ng Diyos, mali ang tanong mo, So brother, sino kung kayo nga ang naniniwala. nagsabi ganito brother ah? Sino nagsabi Walang na ang nagsabi, brother. ganito ah? Utang tiyano kita. Walang Sino ang nagsabing Bible alone. ganito? Hindi Kasi nga. wala pa naman Hindi yun yung salitang tanong ko. Biblia nung panahon na Patapusin mo yun. ako. Ito mo, mali yung sagot mo. Kasi hindi naman yun yung tanong ko. Ang tanong ko ganito. Sino ang nagsabi na ang Genesis to Revelation is a word of God? Yung base sa ebidensya, kung hindi naman sila nag-a-against sa isa't isa at may connection sa bawat isa, eh, hindi yan kayang gawin ng tao sa mahabang panahon. Sino Kaya, nga nagsabi? conclusion niyan, Mm-mm. walang nagsabi kasi wala namang, walang nung nagsabi panahon sir naman ni Moises, wala pa namang New Testament. From Genesis Ano, to brother? Revelation. Sa panahon ng Kristiyano, syempre, sa panahon natin yun. Ayun, Sino kung ang naniniwala nagsabi? ka sa unang Timoteo 3:16 na ang lahat na yan ay kinasiyahan ng Diyos. Ano? Sabi kasi sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan ng sukay at at sandigan ng katotohanan. So simbahan ang nagsabi, bro. Na from Genesis to Revelation, yan ang Hello? Pa-accept ng mga umaakit na Katoliko? Yung sa diyan? Moderator.
Morning. Morning again. Maganda yung topic na. Sino ang nagsabi, di ba? Hello. Hello? Hello, brother. Brother. Brother, wag tayong maghanap ng mga salita na word for word ang hinahanap nyo. Sa amin kasi, dapat mayroong mga idea na makukuha Brother, natin yung idea sa kabuuan. hindi ko sinasabing word for word. Ang itinatanong ko lang sa'yo, sino ang nagsabi, no, na itong Bible, na kumpletong Bible natin ngayon, no, from Genesis to Revelation, sino ang nagsabi na itong mga libro na ito na pinagsama-sama, inspired words of God, no? O Sa unang breathed by God. Timoteo, Sino ang nagsabi? sa unang Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Anong klaseng Tinutukoy kasulatan nun? ito Yung panahon ba ng nasulat yung unang Timoteo, meron ng Revelation? Nasulat na ba yung Book of Revelation? Pero tumutukoy yan. Wala pa. Kaya nga, brother, yan ang sinasabi ko, brother. Kung naniniwala ka, excuse me, brother, kasi yung salita ni Timoteo, yun ay tumutukoy sa kabuuan. Kahit hindi pa siya dumadating. Pero kung yan ay pinapatunayan na yan ay word of God. Assumption yan. Yan ay word of God. Assumption yan. Kung titignan natin sa history, sino ang simbahan na nagsabi na itong from Genesis to Revelation ay ang inspired word of God, o sino ang nagkanon? Yung sinaunang iglesia. Sino? Anong pangalan ng iglesia na? Sinaunang iglesia, hindi Katolika. Sinaunang iglesia. Anong Christian iglesia, anong Christian church ang nag-e-exist na sa panahon pa lang ni Sa panahon pa lang nun? Anong Christian church? Yung church na tinatag ni Kristo. Kaya Kasi nga. nung time na yun kasi, alam mo kasi, So brother, anong panahon, bro? Anong panahon? Ibigyan mo ko ng hindi pwedeng sabi-sabi lang tayo. Hindi ko sure, pero maliwanag at that time, wala pang rebulto. Ibig sabihin, malinis pa ang iglesia. Bakit tumakbo ka sa rebulto, bro? Ang tanong lang sa'yo, Hindi, brother. anong iglesia yung nasa first century na nag-exist na sinasabi mo iglesia? Church. Kung sinasabi mo hindi Katoliko, ano? The true church. Nga, kung hindi Katoliko, ano yun? Ano yung true church na yun? Based Yun sa na nga, the history, true ano yung church. true Kasi church hindi na yun? naman siya Catholic in essence. Paano mo nga kasi nasabi? wala naman silang rebulto eh. Paano mo nga Wala nasabing naman hindi silang Katoliko pagdarasal kung hindi kay mo Maria. alam? Brother, sila yung malinis na iglesia. Hindi na sila yung Sino nga yun? Sino nga yung true church na yun, bro? Anong church nga yun? Yun ang tinatanong. Yun na nga, Sumagot ka hindi ng ko- direct. The true church ang sagot ko. Oo. Yun ang sagot namin. O true kasi church hindi nga, naman, ano nga true church yun? Anong pangalan ng church. iglesia ngayon? Ano The yung church. nag-exist ng panahon na yun? church nga, kasi nga, at that time Ano nga kasi wala church? pa namang Ano Maria nga at church? Rebulto. Kasi simbahan lang yun. Hindi mo ma-identify kung sino yung simbahan na yun. Pag sinabi mong simbahan, Church of pagpalagay God. mo may mga Church of anong God. Church of God yun? Anong Church of God yun? Yung nag-exist Aba, na yun noong ang first biblical century na pa. Church of God. Noong That's first the century biblical pa. church. Sabi ko Ayon nga, kasi yan sa yung- Hope 8, bro. Wala, puro ayon kasi assumption sa lang Hope siya. 8, Puro mag-aaral tayo assumption ng lang. history. brother, 'Di ba? Ang sabi sa Brother God, ang sabi kasi sa Hope 8:8, basahin mo, ang sabi diyan, mag-aral tayo ng history. Ngayon, para malaman mo, kung matukoy mo kung ano yung iglesyang nag-i-exist dun sa first century, kailangan mo pag-aralan ng history. tama. O, based sa history, Tama, ano yung pinag-aaralan nag-i-exist natin ng na history. Pero brother, ano sige, nga yun? Anong ganito iglesia na lang, yung Brad, para hindi tayo nag-exist? nagsasalubungan. Magbigayan tayo. Time ko magsalita ka. Kung mali ang sinasabi ko, salubungin mo. Sa Church of Christ kasi, sa paniniwala namin yan, hindi yan yung Catholic Church sa panahong ito. Kasi ang Church of Christ ay yung church na nag-compile ng Bible ay wala namang aral patungkol sa Doon tayo pagdarasal sa o standard. paggagawa ng rebulto. Wala din Siyempre, silang aral aral mo na, patungkol bro. sa Aral mo pagdarasal yan kay Maria. Ibig sabihin, sila yung malinis. Sila yung malinis, walang dungis na iglesia. Kaya ang tanong, sila ba'y Catholic Church? Para sa amin hindi. Kasi kung pagbabasihan mo, kung Catholic Church sila, di sana may tinuturuan tayo ng Biblia na magdasal sa rebulto.
O inuutusan tayo na Sino ba? gumawa ng rebulto. Saan sa Catholic doctrine na sinabi na magdasal ka sa rebulto, bro? Sa rebulto. Ito puro paratang eh. Saan sa CC yan? O, CC fallacy yan? siya, no? Ayos Fallacy. yung fallacy niya, fallacy. Ito, Ito lang masasabi ko, brother. Action speaks louder than word. Ano po, Hindi, yung bro. gawa ang magpapatotoo. Bro. At ang sabi nga ni Talaga. Kristo, sa bunga Alam mo, Isgat, pag magsalita ka, bigyan mo ng bigyan mo Ay, ng ganito na lang, brother. laman. Isang minuto, hindi yung minumute ako. Siguro mas better siguro. Hindi, Lagyan na lang ng bro. oras. Ayaw namin ng chismisan dito. Makinig ka muna. Kapag namaratang ka, bigyan mo na saan sa aral namin na magdasal kami sa rebulto. Eh, brother, bigyan niyo ako ng isang, mag-orasan na lang tayo. May oras tayo, brad. Hindi yung magtanong ka, bigyan niyo ako ng oras. Hindi pwedeng magsinungaling dito. Sabihin mo muna, Hindi ako nagsisinungaling, brother. Ang sagot ko nga, wala. Pero action speaks Wala naman louder pala. than word. Hindi nga pwede yung ganun, Wala. bro. Hindi pwede yung Pero ganun. ang action, ang gawa, ang magpapatunay. Yan ang Brother, may tanong ebidensya. ko sa'yo, brother. hindi nga pwedeng gano'n. Makinig ka, hindi yung puro kaparatan. Kaya Hindi hinahanapan ako ka namin. nagpaparatang. Ang sagot ko nga, brother, wala eh. Brother, Wala. may tanong ako Pero sa'yo. ang gawa ninyo ang magpapatunay So, ibig ng sabihin, sinasabi ko. Ibig sabihin, Paratang na yung talaga. sinabi mo kanina na nagdasal sa rebulto, at sabi mo ngayon na wala, Brother, may tanong ako sa'yo, brother. Yan. Maayos ang Inaamin sagot ko, mo na. brother. Anong sabi mo? Ang tanong mo, saan sa sisisi? Sabi ko, wala. Pero ang gawa ninyo ang magpapatunay na tama ang Ano ba yung sinasabi gawa ko. namin? Gama, ano ba yung gawa namin? Sige. Di ba kayo lumuluhod at nagdarasal at humihingi ng tulong sa rebulto? Saan doon? O saan? Rebulto, saan parang namin ganito ba na sinabi mo? Sabi ko nga, hindi Bro, ganito ba yan, bro? nababasa sa sisisi, O rebulto, pero o nakikita rebulto. sa gawa. Tulungan nyo kami rebulto. May narinig kang ganun? O rebulto. Asan yung Pagalingin dasal mo namin ano na po o rebulto. Ganun, bro. Asan yung dasal namin na humihingi kami ng tulong sa rebulto? Sige nga. Anong klaseng dasal yan? Sige nga. Kasi halos memorize ko lahat ng dasal namin, bro. Aba, Ginoong Meron- Maria, Ginoong Oh, Maria, rebulto habang ba yun, bro? nakalubot at may Rebulto hawak ba yun, bro? ng rosaryo at nakatingin sa rebulto. Aba, Yung, Ginoong Maria. yung rebulto ba mismo si Maria, bro? Yung rebulto ba mismo si Maria? Hindi, pero doon siya O depiction nakatingin ni eh. Maria? O depiction ni Maria, bro? Pero doon siya nakatingin at nakaluhod. Ang sabi sa Biblia, wag niyong luluran ang ginawa ng tao o dadalanginan man. Kahit Crisis pa yan God. palitan mo ng iba't ibang pangalan, maliwanag na siya ay nakaluhod sa harap ng Makinig ka rebulto, muna, dinadasalan, Napunta na tayo sa hiningi rebulto, niya ah. ng tulong. No? Napunta na sa rebulto, no? Crisis God. Crisis God. Ibibigyan Buka ko na po yung letra sa rebulto. Ah, Dito na wait tawag lang ko ah. sa buka. Crisis God. Unang-una, yung sinasabi mong mga rebulto at mga Diyos-Diyosan sa Bible ay na-identify yan, lalo na kay San Pablo. Ngayon, dun sa Exodo, ano ba ang panahon ng Exodo? I-explain ko sa iyo ha, is God ha. Ang panahon ng Exodo ay panahon ng mga taga-Ehipto. Ngayon, ano bang sinasamba ng mga tao sa Ehipto? O katulad, bibigyan kita ng isang example, sila Anubis, sila Amun-Ra, yung mga Diyos ng Ehipto, doon sa panahon na yon, doon sa Exodo. Ngayon, si San Pablo, nung nakarating siya doon sa Corinto, which is the center of Greece nung panahon na yon, ang sinasamba doon na Diyos-Diyosan at sinasabi, in-identify niya, ang mga Diyos-Diyosan doon is yung mga Greek mythology. Kasi wala pa namang sinasambang Maria noong panahon na yon. Wala pang rebulto ni Maria noon. Paano niya ituturo si Maria? Bro, wala pa kasi namang nga rebulto sa ina-identify panahon nga na doon yun kung ano ni yung Maria. Diyos-Diyosan na tinutukoy doon. Kasi nga out of context ka magbasa. Hindi out of context. Nagbabago ang panahon, pero ang Ano mensahe nagbabago ang ng panahon, Diyos-Diyosan bro? ay walang pagbabago. Diyos-Diyosan Ginawa ba si, ng si tao. Mama Mary? Nililok Diyos-Diyosan ng ba si Mama Mary? dalubhasa. Excuse me, Benz. Benz, pwede ba hindi tayo nagsasalubong? Kahit bigyan nyo kami ng dala-dalawang minuto magsalita. Para hindi tayo nagsasalubong. Kung magtanong kayo, 1 minutong sagot. Kung ako magtatanong, 1 minutong Alam mo, sagot. wala naman kami makukuha sa iyo. Makinig ka muna. Pangaralan kita. Makinig ka, bro. Pangaralan kita about sa rebulto. Yung paratang mo kasi. Hindi, Tingnan mo na, brother, bro. sex destroyer. Kanina ka pa nagsalita. Pwede ba ako mag-rebut Kanina sa iyo ka pa. pagsalita mo ng 2 minuto? Ikaw na nga lahat nagsasalita eh. Hindi, Parang ang kami tanong na ko, lang. okay lang ba?
Para maganda? Okay lang, pero makinig ka Sige, muna. salamat. Makinig ka muna, huwag ka muna bumatin ha. Kasi yung mga paratang mo kanina, nagdarasal kami sa Rebulto, humihingi ng tulong sa Rebulto. Sino bang? Kaya hinahanapan ka namin ng reference. Saan sa aral namin yan? Kasi yung aral namin bro, open yan bro. Hindi yan katulad sa aral ninyo na pabago-bago. Yung sa amin, constant yan. Hindi pwedeng mabago yan. Kapag once na aral namin yan, kahit nagsimula pa yan first century, hanggang matapos yung mundo bro, hindi magbabago yan. Kasi doktrina yan namin yan. Kaya hinahanapan ka namin kasi open din yan, nasa CCC. Lahat yan nakasulat. Malaya kang, pwede mo ibang lahat yan kung kaya mong gawin. Hanapan mo ng mali, kaya hinahanap namin sa'yo para yung paratang mo na darasal kami sa Rebulto, humihingi ng tulong sa Rebulto, meron namang ano. Meron laman ba? Kung saan banda kasi di namin alam eh. Baka ikaw alam mo, kami mga Katoliko, di namin alam. Ikaw mas nakakaalam, baka sakali, matulungan mo kami. Kasi di namin alam, tagal namin nagbasa ng CCC. Wala kaming alam, wala kaming nabasa na humihingi ng tulong sa Rebulto. Tapos sabihin mo, si Maria Rebulto. Hindi naman Rebulto si Maria. May Rebulto. Kasi totoo yan, katulad ni Rizal, si Rizal Rebulto. Bakit? Rebulto ba si Rizal? Rebulto ni Rizal, ganon. Mali ng paggagamit mo eh. Halimbawa, si Duterte, Rebulto. Rebulto ba si Duterte? Hindi Rebulto yun. Pinagawa na ng Rebulto si Duterte ngayon. Lalabas ba? Rebulto si Duterte. Hindi ganon is God. Tawag doon, Rebulto ni Duterte. Rebulto ni Rizal. Hindi yung Rebulto si Rizal. Kasi pag Rebulto, diretso mo yung sa kanyang Rebulto, ibig sabihin, hindi siya nag-exist kasi mga Rebulto, walang buhay yan. Rebulto yan eh, imahe, Rebulto, larawan ng mga totoong namumuhay. Alam nga naman doon ka sa simento hingi ng tulong. Para kang abnormal. Ano ba pag nagdarasal kami, humihingi kami ng panalangin. 'Di ba? Aba Ginoong Ipanalangin Maria, mo kami. 'di ba? O ipanalangin mo kami ipanalangin mo kami. Asan kami sa Rebulto ba? Hindi, binanggit na nga yung pangalan eh. Ang tanong, totoo ba kaya na merong Maria? Siguro naman alam mo 'yun na totoong meron. Hindi ka tatanggi doon. Ngayon sabi doon, ipanalangin mo kami. Ano ba sabi ng Biblia? Humingi kayo ng panalangin sa mga taong matuwid. Matuwid ba si Maria? Full of grace daw eh. Full of grace. Kung puno ka ng grasya, mayroon pa bang puwang sa'yo yung kasalanan? Yung kasamaan, mayroon bang puwang sa'yo? Siyempre, wala. Anong sabi ng Biblia? Malaki ang naitutulong sa panalangin ng mga taong matuwid. Kaya, Uncle, maganda. teka muna, teka muna, bro. Pusing ko lang to, bro. Okay. Kaya nga is God, sumusunod lang kami sa utos ng nasa Biblia na iniiwasan ninyo na lumapit kayo sa mga taong matuwid sapagkat malaki ang nagagawa ng kanilang panalangin. Bakit kami doon lumalapit? Kasi nga, kung lalapit kami sa mga taong masama, walang kabuluhan yun. Sabi kasi sa Biblia din na is God kung nagbabasa ka, alam mo ito kung saan banda. Sabi doon na hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ng taong makasalanan. Kung sa makasalanan ka lumalapit, sayang lang effort mo. Sayang lang pagod mo. Hindi naman dinidinig ng Diyos yun. Makasalanan yun eh. Kaya ang ginagawa namin, doon kami sa mga matuwid, lumalapit katulad nung nangyari kay Job. Alam mo yung nangyari sa kaibigan ni Job? Ng mga nagkasala sa Diyos. Hindi dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Kahit humingi sila ng kapatawaran, hindi sila patatawarin, maging kanilang panalangin. Ang ginagawa ang sabi ng Diyos, lumapit kayo kay Job sapagkat siya taong matuwid. At siya lamang ang aking pakikinggan. Ang ginawa nila, lumapit kay Job, nagdala ng handog, at si Job ang nananalangin sa Diyos para sila ipatawarin. Yun ang utos ng Diyos. Kaya yan ang dahilan, kaya lumalapit kami sa mga matuwid. Kayo takot kayo sa matuwid eh.
Kunti eh. Bakit Satanas kasi takot sa mga taong matuwid. Gusto niya lumalapit ka doon sa makasalanan. Yung makasalanan yung mananalangin. Eh ano, silbi nun? Siguro naman agree ka na hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ng makasalanan. So, Isgad, pwede ka na magtanong kung gusto mo ng verse doon sa mga sinasabi ko. Kung alam mo yon, alam ko, kung alam mo, nung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo yon. Pero kung hindi ka nagbabasa, pwede mo itanong anong mga verse yun. Sige, Okay, Isgad, pwede ka. sasalubungin ko na lang, Brad. Hindi ako magtatanong. Sasalubungin ko lang argumento mo. Hello, sound check. Okay, sasalubungin ko lang. Okay, ito lang masabi ko. Ang introduction ni Sec Destroyer, ako'y nagpaparatang. Hindi lahat po ng ebidensya sa isang krimen ay nakukuha sa nasusulat. Merong mga krimen na nahuhuli sa pamamagitan ng aktong nakita pero hindi nasulat. O kaya man nakikita sa CCTV katulad ng kasong pagpatay. Ang pagpatay po ba ay Isgad, wala tayo dito sa nahatulan sa Facebook. pamamagitan Hindi ng nasusulat? Isgad, usapan doktrina to, official Yes, Brad. doctrine. Nag-introduction pa lang ako, Brad. Hindi ako Hindi nagchichismis. nga, wag kang sumakay sa chismis. Chismis ginagawa mo eh. Brother, check destroyer, zipper muna. 5 minuto ka nagsalita, wala kang narinig sa akin. Pwede ba? Kaya nga, ang Zipper sabi ko mo muna. magtanong ka, bro. Nag-introduction pa lang ako, Brad. Ang sabi ko, brother, magtanong ka. Magpapahayag ako, Brad. Hindi ako magtatanong. Ayaw mo ba sabi ko. magtanong? Ayaw mo ba magtanong doon sa ano ko? Ayaw ko magtanong. Sasalubungin ko yung argumento mo. Kaya bigyan, nangako ka Ang kanina. ginagawa mo kasi, bro, ang ginagawa mo kasi, sasalubungin mo ang argumento mo gamit chismis mo. Hindi pa nga Lagyan tapos mo ng tapos naman. nagbintang ka na agad. Sa introduction pa Isipin lang mo, ako. hindi nakikita sa sulat lahat. Sandali lang mga angkol, Sek, sandali lang ha. Bigyan mo ako ng Pwede ako magsalita konti lang. Sige bro, sige bro. Brother, ang usapan natin, bibigyan mo akong time makapag-counter. Narinig nyo ba ako? Narinig nyo ba ako? Ang gano'n. Sige bro, narinig ko. Pero Pwede wala ba, sige. magsabi, Veritas, magsabi kayo kung narinig nyo ba ako? Ay, andito na pala ako. Sandali lang, Oo. Isgad, sandali lang. Nagsa-soundcheck ako. Narinig nyo ba ako? Angel. Landing clear. Ay, andito pala ako. Okay. Since andito naman ako, ecstasy, ibuksan mo ang mic. Bakit? Ito yung tanong ko sa'yo. Bakit minura mo ang Birhen Maria? Kasi Saan ba ang nagkatutan sila karapatan eh. mo? Ay! Huwag kang ganyan kapatid ha. Kung nakita kita sa personal, huwag kang ganyan sapagkat wala kang respeto ha. Dapat dito mismo, rinirespeto kita. Alam ko, atis ka. Patunayan mo yan. Pre, di ako Patunayan artist, mo. pre. Ay, atis ka. Atis ka. Huwag kang ganyan kapatid. Kasi kung ganyan ka kapatid, baka nasakmak na kita sa iyong lalamunan. Yan ba tinuturo sa iyo ng Diyos? Ay, Yung manakit na ay. Sandali lang. Itinatanong kita, saan mababasa sa banal na kasulatan yung sinasabi mo? Kanina ka pa eh. Di nga ako naniniwala sa banal na kasulatan niya. Ba't mo ako So ibig sabihin, atis ka. Atis ka kapatid. Sininsult mo ang Birhen Maria eh. Huwag kang ganyan kapatid. Kasi sabi baga, kung mahalin mo ang yung kapitbahay, huwag kang ganyan. Sorry po. Huwag kang ganyan. Kasi kung wala ka, sa totoo lang, kung nakikita kita sa totoo lang, baka nasipa na kita talaga. Mr. Pogi, ang ingay sa totoo lang ingay. Di namin naiintindihan ang pinag-uusapan namin. Ginawa mo yan pag sinakmal mo ako. Kasi minura mo ang Birhen Maria eh. Huwag ka naman ganun, bro. Naman ganun, bro. Kamukha ko yung nag-viral. Kasi parang pinagano mo eh. Masama yun. Ay, masama yan. Di naman masama Parang, yan, sabi. parang sinasabi mo sa nanay mo eh. Hindi ko naman Huwag kang sa ganyan, nanay. bro. Parang pinag-ano yung nanay mo. Pambira ka naman. Hindi ko yung nanay eh. Hindi ko nga yan kilala. Hindi ko nga yan nakita. Nakita mo ba? So ibig sabihin, hindi mo kilalang nanay mo. Kilala ko yung nanay ko. O bakit sinasabi mo na ganun siyang Birhen Maria? So ibig sabihin, ginaganon mo ang nanay mo. Sentido common, kapatid. Huwag kang ganyan. Ano ulit sinabi mo? Huwag kang ganyan.
So, ibig sabihin, gaganin mong nanay mo. Oh, hindi ko naman siya nanay. Hindi ko nga yan kilala. Ikaw, nakita mo ba yan? Magtatanong ako sa'yo, nakita mo ba yan? Huwag kang mag-adong kapatid. Tinatanong kita, gaganin mo ba ang nanay mo? Hindi, kasi nanay ko yun eh. Tama ka ba? Oh, may sentido common ka pala. Eh, di atis ka, tapos Bakit ka. ginaganon mo yung Anong nanay ganon ng iba? kapatid? Bakit ginaganon mo yung nanay ng iba? Ecstasy. Pag ginanon ba yung nanay mo, Oh, okay lang kasi sa'yo? okay lang din sa akin kasi okay lang sa kanila eh. Ha? Anong klaseng logic yan? Okay lang sa'yo na mabastos nanay mo? Oo, Bench, okay lang pa-up sa daw akin. si ano? Pa-up daw si Nomina. Kaya ikaw ano, nakita mo ba siya? O, siyempre nakikita ko. Bakit? Ikaw, gaganin mo ba nanay mo? Oh. Pag nakita mo sa may Huwag ano kang ka pala, ganyan. may schizophrenia ka pala eh. Nakakakita ka Adhon ng mga... yan. Ay, Kasi uncle adhon na yan kapatid. Huwag kang magsalita ng ganyan sapagkat pag ginaganyan mo ang Birhen Maria, parang ginanyan mo ang nanay mo. Pambira ka. Wala akong pake. So ibig sabihin wala kang pakialam sa nanay mo? Wala. Wala kang pakialam sa nanay mo? Bro? Paano kaya bro? Alipustahin natin yung nanya niya, okay lang sa kanya? Wag. Umaga. Okay lang. Ano, bro, Serelac, ano bang sinabi niya kay Mahal na Birheng Maria? Sinabi niya Nag-anuhan daw. Mag-anuhan Totoo daw. naman eh. Paano ba na naging tao si Jesus Nagtirahan Christ daw. kung hindi sila nagano? Ikaw, Ecstasy, yung bunganga mo, kailangan linis-linisan mo. Kasi alam mo, kung kaya mong bastusin ng ganon ang ina ng Panginoon na inirerespeto ng bilyong-bilyong mga tao, ibig sabihin kaya mong gawin yan sa kahit na sinong mga kababaihan. Kung ang standard ng kababaihan na si Birheng Maria na pinakamalinis, pinakawalang kasalanan, ay kaya mong bastusin ng ganyan, ibig sabihin bro, lahat ng kababaihan kaya mo ding bastusin. Yan ba ang wala akong pake yan dyan, ba pre. Di ko naman yan kilala eh. yan ba ang turo sa'yo ng mga magulang mo, ang bastusin ang hindi mo Oo. kakilala? Yan yung turo sa akin. Ibig sabihin talaga, edi bastos din yung mga magulang mo. Yan din ba ang turo sa'yo ng mga kamag-anak mo? Ganyan din. Oo, yan din ba ang turo sa paaralan mo? Ganyan din, pati sa simbahan, ganyan yung turo. Ngayon, ibig sabihin ngayon, Ecstasy, pinapalabas mo dito, pinapakita mo dito, na kayo palang mga walang pananampalataya ay hindi dapat talaga tularan eh. Kasi, ang alam nyo lamang dito sa mundong ito ay kasalutan, kabastusan, kamangmangan, pangahan, kagaguhan. Diba? Kung ipapakita mo ganyan ang ugali mo always, mas mabuti. Hindi ka na lang sinilang ng nanay mo. Hindi, Diba? kasi sinilang ako ni Mama Mary kasi nagkantutan sila nito. Hindi, wag mo akong simulan dito, brother, kung gusto mo ng magandang usapan. Kasi kayang-kaya kong alamin kung sino ka. Wala akong pake. Wala kang pake. Tapos kapag naano ka, kapag nakasuhan ka or mag-iiyak-iyak ka, promise. Wala akong pake. Kaya kung wala kang palang pake, bakit ka nandito? Kung wala kang palang pake, alam bakit ka nandito? Ano bang makakaso mo dyan? Sige, kasuhan mo nga ako. Ay, syempre. Kaya kitang kasuhan ng offending religious feelings. Ano yan? Ano yan? May kaso bang ganyan? Wala. Ay, walang kasong religious ganyan? feelings. Wala kang kasong ganyan? Uy, wala kang alam. Mag-aral kang mabuti. Ano RA yan? Mag-aral kang mabuti. Republic Act. Ano yan? Anong Republic ang sinasabi mo? Andor yan ng penalty minor. Ano yan? Sentensya mayor yan. Ano yan? Wala naman sa batas yan I-search mo ngayon. Offending religious feelings. Sige. Sige. I-search mo. Sige. Yan katangahan mo yan Gago. Baka mo na. Tira ulo yun. Pambira. Invite kayo guys ng protestante. Si Joem Luisma. Joem Luisma, hello? Anong sabi dito? Article 133 of the Revised Penal Code. Kamukha ko yung yung nag-viral no, yung Pwede ko na ba Kaloocan boy. Diba? Kaloocan boy. Destroyer.
Pero ako pag ginagano yun. Grabe naman po, ang aga-aga. Dami na nagsilipasok sa mga demonyo. Pwede ko na bang i-counter argument yung sinabi ni Sek? May andito pa pala si Isgad. Si Isgad. Hindi, Balik na tayo kay Isgad. maganda kasi yung namin eh. Okay, Sek Destroyer ha, magka-counter argument ako sa sinasabi mo ha. Bawal ang bat-in. Ang introduction kasi ni Sek Destroyer, nagpaparatang ako. Tandaan nyo, hindi lang naman yung nasusulat ang source ng ebidensya. Merong ibang source din, pwedeng CCTV, pwedeng tao na nakasaksi ng pangyayari. Ano po kaya? Doon Saan yung argumento CCTV nyo, sa may nasusulat ba sa CCTV? Ay isang argumento yan na naglalayo dun sa truth na parang sinasabi nyo, yung CCC lang, yung nasusulat lang ang source ng evidence. Ang sabi ni Kristo, sabi nga ni Kristo ang source ng evidence na ibinibigay ng Biblia ay ang bunga. Ang sabi ni Kristo, nakikilala sa bunga ang puno. Okay. Ngayon, sa argumento niya na ang mga Katoliko ay hindi lumuluhod at nagdarasal sa mga rebulto, ay wala daw akong ebidensya kasi hindi nasusulat sa CCC. Walang utos na magluhod sila o magdasal sa rebulto ni Maria. Pero ang sabi ko nga, action speaks louder than word. Yan yung una ko natutunan nung ako elementary. Ang gawa, ang sumisigaw ng katotohanan. Kaya kung sinasabi nyo hindi kayo lumuluhod, pero nakikita yung lumulod ang marami, kasi nungalingan yan na walang nangyayaring pagluluhod. Kung sinasabi nyo hindi kayo nananalangin sa rebulto, pero nakikita mo na maraming nananalangin sa rebulto ni Maria, kasi nungalingan yan. Kasi nakikita, may ebidensya. Pero hindi nga nasusulat sa CCC. Kasi nga, hindi lang naman yung nasusulat ang source of evidence. Merong iba't ibang paraan ng pagkukuha ng ebidensya. At isa sa ebidensya, yung nakikita ng mata. Ibig ba sabihin, may pumatay, hindi pwedeng makasuha ng pagpatay yung tao yun sapagkat hindi nasulat. Hindi pwedeng gawing ebidensya yung nakakitang tao. Di ba pwedeng gamitin ebidensya? Sa makatid pa lang, yung tindig ko na nakikita, na lumuluhod, nagdarasal at humihingi ng tulong sa rebulto ni Maria, ay hindi ebidensya sapagkat hindi nasusulat sa CCC. Mga kaibigan, tandaan ninyo, iba't iba ang source ng evidence. At naniniwala ko, ito isang matibay na ebidensya. Kung nakikita mo na ginagawa niya ang ganung bagay. Halimbawa, may nangre-rape. Hindi man niya nangre-rape kasi di man nasusulat sa CCC. Mahirap Isgad pag namaratang ka na wala kang Time. Tanungan na. Tanong. Tanong Isgad. Ikaw magtanong kay Isgad. Ako nga magtanong. Ano ba yan? Nag-aaway pa kayo. Wala magtanong kay Kuya Crisis o kay Kuya Crisis God. Sige. Kuya Crisis God, sa mga miyembro nyo po ba, Kuya Crisis God, may nagkakasala din po ba? Lahat kami nagkakasala. Maging yung ako na nangunguna ay nagkakasala kasi tao tayo. Si Kristo lang kaya si Kristo bagay hindi tao ayon sa ating paniniwala. Kasi hindi siya nagkasala. Kung titingnan natin, sabi mo po, action speaks louder than words. Therefore, I should consider you as a false prophet kasi while you're teaching na maganda na mga things, I say na maganda yung mga teachings yung Kuya Christ is God. It is accurate din, biblically, sometimes. I would say na you are false prophet kasi nagkakasala ka and action speaks louder than words, right? You said it. Kahit hindi yung doktrina yung pagkakasala, pero yun yung ginagawa ninyo, nagkakasala kayo. So therefore, I should not believe you. Salamat, brother. Yung pag-amin, brother, Philip, na ang isang tagapangalat nagkakasala, ay biblical yun. Kasi ang sabi, sa unang 1:5, kapag sinasabi ng tao na hindi siya nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya Philip, kung sinabi ko sa iyo, Philip, hindi ako nagkasala, wala sa akin ang truth. Kaya kung si Maria hindi nagkakasala, wala sa kanya ang truth. Kasi ang sabi, lahat ng tao ay nagkasala
At kapag sinabi ng tao hindi siya nagkakasala, ginagawa niya sinungaling ang Diyos at wala sa kanya ang truth. At ang truth ay nasa Diyos. At ang kasinungalingan ay nasa diablo. Kaya walang pagsisinungaling. Kasi inamin ko ako'y nagkasala. Kung sinabi ko hindi ako nagkasala, ay huwag mo akong paniwalaan, Philip. Salamat. Sige, kuya. Thank you, Kuya Crisis Kid. Ito na lang next question ko, Kuya. Ikaw po ba, Kuya Crisis God, may asawa ka ngayon, Kuya? Yes, may asawa. Opo. And minsan po ba kapag namimiss mo yung asawa mo, hinahalikan mo yung picture niya, yung litrato, ganun? Hindi ako ganun. Hindi ako naghahalik-halik sa Pero at picture. least tinitignan mo yung yung picture niya, Kuya Crisis God. Oo naman, oo. Hindi ako ganong ka-emotional para humalik sa picture niya. Okay. Therefore, Kuya Crisis God, cheater ka. Kasi yung picture niya hindi naman yun yung asawa mo eh. Hindi. Tinitignan yun. Di ba ganun din naman? Ang cheater kasi, brother, ay kung ibang picture alam nga naman yung picture na yun, ibang tao yun. Siya, kilala kong siya Kaya, nagiging cheater ang tao kung ibang picture. Pero kung talaga naniniwala kang asawa mo at wala namang pagkakaiba sa mukha, walang pumapasok na cheater doon. Sige, Kuya Crisis God. Therefore, you should say na yung nire-represent ng picture na yun yung namimiss mo. Hindi yung picture mismo. Right? Yes, sa isang banda, pero hindi ko naman siya dinadasalan. Thank you, Kuya Crisis God. Hindi ko siya dinadasalan kasi normal yun sa tao. Pero kung abnormal sa tao, kung yung asawa ko, idadasalan ko na. Kasi hindi naman siya Diyos. Kuya Crisis God, ang prayer po ba, Kuya Crisis God, is same thing sa worship for God? Yung prayer po ba, according sa grammar, sa mga sa iba pang possibilities, yung prayer po ba equal to worship na dapat sa Diyos lang? Yes, totoo yun. Kaya nga kung minsan bagay tao, kapag nagdarasal ka kay Maria, equal to worship yun sa God. Po, kahit hindi siya tunay na Diyos. So kaya naman kay Satanas, manalangin ka kay Satanas, equal to God yun. Sige, kasi ang prayer yan ay para sa Diyos lang. Hindi ka mananalangin sa hindi mo kinikilalang Diyos. Kaya minsan po ba humingi ka ng something sa ibang tao? Let's say for example sa anak mo. Minsan ka bang humingi something sa anak mo? Oo, pero hindi ako nagdarasal sa kanya. Ayun. Humingi ako ng tulong, pero iba Petition yung yun pagdarasal kasi mayroong sistema ang pagdarasal. Unang-una, may pagpupuri. Dalawa, humihingi ng tawad sa kanya. Tapos, humihiling. Hindi ko naman ginagawa sa hinihingan ko ng tulong. Kunyari, si Philip na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo ako, tulungan mo ako sa problema. Para pag sinabi ko Philip, ang pogi mo naman, tulungan mo naman ako dito sa assignment ko. Sinasamba ko ba si Philip? Tutulungan talaga kita. Wala naman ang tawag diyan ay biro ang tawag diyan Hindi pa nung biro Pogi naman talaga si Philip What if sabihin niya sa akin, Kuya Crisis God, na Philip, ang talino mo. Anuin mo na lang ako. Tulungan mo ako dito sa assignment ko. Talino mo Pero yung konteksto ng Philip matalino, wala doon konteksto na ikaw ay Diyos. Tama. Sige, Kuya. Tama. Pero yung sabi mo nga, Philip, pinupuri kita, sinasamba kita. Saan doon sinasamba kita sa dasal ng Katoliko, bro? Wait lang, Kuya. Sige. Kuya Crisis God, ito na lang next question ko sa'yo. Aware ka po ba kung ano yung dating definition ng prayer? Kung saan nanggaling? Hindi ko alam ang dating definition ng prayer, pero sa biblical perspective, ang pananalangin ay itinutuon lang sa Diyos, wala nang iba. Okay. Kaya Crisis God, yan ay dinadasal sa mga rebulto, kaya ang sabi nga, kung nananalangin ka sa rebulto, ang sabi nga, yung prayer mo ay hindi sa Diyos, kundi doon sa rebulto. Ayun nga, Kuya Crisis God. In context kasi, Kuya, yung prayer, ibig sabihin yan talaga to ask, paghingi. So, if ang prayer, Kuya, is equal to pagsamba, parang sinamba mo na din anak mo kung ganun. Yun po kasi ibig sabihin ng prayer, Kuya Crisis God, noong dati pa talaga. Prayer is equal to paghingi, to ask.
to beg, Petition. ganun. Oo. Yan ang konsepto ng prayer. Pero may pattern ang prayer. Itiduro in Jesus Oo nga, Ganito kuya. kayo manalangin. So, every Ama time na namin mag-pray kami, sumasalangit ka. Ibig sabihin, brother, yun ay pagtulong, pero hindi ang pagdarasal hindi ang prayer yes, sa God. nagdarasal ka. Pwede ka mag-pray sa Diyos, but it doesn't mean na hindi ka na pwede mag-pray sa iba. But, ang pag-pray mo, of course, may distinction or may difference between prayer to God and prayer to other people. For example, prayer to saints. Hindi kami nagsasabi na patawarin kami ng mga saints sa aming pagkakasala. Hindi kami gumaganon. Ang sinasabi namin, humihingi kami ng prayer from them para mapatawad kami ng Diyos. O para dingin ng Diyos ang hinihingi namin. Kumbaga, Kuya Crisis God, ni minsan ba, tanong ko sa'yo, nag-try ka ba mag-ask ng prayer from someone? Hindi. Kasi sa amin, sa biblical concept, ang prayer talaga mula sa Old and New Testament, yan ay panalangin sa Diyos. Pero yung doon sa tao, ang ginagamit ng salita niya ng Biblia, Intercession. paghingi ng tulong. Intercession nga Paghingi yun. ng tulong. Intercession. Brother, tandaan nyo, brother, ang prayer yan ay ginagamit Pero sa naniniwala ka Islam. bang merong intercession sa Bible? Pero yung sa tao, Yung naniniwala brother ka bang Philip, Crisis God na ginagamit ang merong salitang intercession prayer. sa Bible, bro? Crisis God. Hanap ka, Merong, brother Philip, ng talata. bro, na naniniwala ka inuutosan bang tayong manalangin merong sa tao. intercession? Ano sabi mo, bro? Anong pinapahanap mo? Sabi ko, hanap ka ng isang taong nananalangin sa tao na kinalulugdan ng Diyos. Pero ipagdadasal tayo. Nag-aas tayo na Hanap tayo para mas maging matibay, Philip, ang argumento mo. Hanap ka ng isang kwento sa Biblia na isang taong nananalangin sa kapwa-tao niya na kinakasiyahan ng Diyos. Sige, Kuya Bench, alam mo naman siguro kung saan verse yun? Ito sabi dito, noong ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at 24 na matatandang pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Bakit itong mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos hindi mismo si Jesus, yung kordero ang may dala? Bakit dala-dala siya nung 24 elders? Diba? Okay. Bakit hindi dumirekta kay Jesus Christ? Bakit kailangan dala-dala pa ng 24 elders, bro? Ang ibig sabihin dalang panalangin, yan yung panalangin nila mula nung unang panahon pa na pinapaabot nila sa Diyos. Hindi sinasabi niya Saan sinabi dito nung unang panahon, bro? Tao. Saan dito nung unang panahon sinabi dito? Patay. Yung 24 elders patay. dito, bro, matagal nang patay. Asan sinabi sa Revelations na itong 24 elders na tayo Sabi mo matagal na mga silang patay? nananalangin, yung may daladalang panalangin, brother. Hindi sinasabing panalangin yan. Saan ibang nga? tao, kundi Saan nga yung sinabi? panalangin. Kasi ang mangyayari, unawa mo lang yan. Mali, kasi wala naman nababasa na yung dala nilang panalangin ay panalangin ng ibang taong ibinigay sa kanila. Tama Ibig naman yun. sabihin, Which mas are the malapit praise? Ito tinan mo Ito ang sabi dito. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. No? So, nagpatira pa sila kay Kristo dito sa Lamb. Nandun sila sa langit. Nakikita ni Juan. No? Yung bawat isa daw sa kanila, merong hawak na harp, meron ding hawak na mangkok, no, na punong-puno ng insenso. At ano daw yung insenso na yun? Panalangin ng mga santo. So yung panalangin ng mga santo, bilang insenso, inaalay ng 24 elders kay Jesus Christ. Brother, yung saint dyan, sa aming, kung biblical perspective, ang saint dyan, hindi tumutukoy sa mga santo ng Katoliko, kundi tumutukoy sa lahat ng mga banal. Tayo ay mga banal. Kaya nga, itong panalangin ng mga banal na to nasa lupa, no? Itong panalangin ng mga banal na to na nasa lupa, lahat ng believers, is ang kanilang panalangin hawak-hawak ng 24 elders. Bakit hindi si Jesus mismo ang may hawak? Bakit yung 24 elders ang may hawak? Nasabi mo nga, di ba, nasa insenso? Yan ay isang figuratibong salita. Kaya nga So bakit nga sila ang may hawak? Ang point dito, brother, bakit sila ang may hawak? Walang hawak silang prayer. Ang sabi dyan, nasa insenso. Ito nga, bro, each holding a harp. Hawak-hawak nila yung mangkok na mayroong panalangin ng mga santo. Inaalay nila kay Jesus Christ. So ito palang mga tao na to, nasa langit,
merong kakayanang mag-alay ng panalangin kay Jesus Christ. Tanong, sino ba yung 24 na matandang yun? Bakit hindi So bakit hindi kayo kailangan mo alamin kung sino? Ang tinatanong natin kasi kung pwede ba? kasi Hindi, unang-una, brother, ganito ah. Hindi, brother, ganito. Yes, brother. Ang tinatanong natin kung pwede ba? Bakit kailangan mong alamin kung sino? Brother. So ngayon ang gagawin, ganito ngayon ang mangyari, brother Isgal, ganito ngayon ang mangyari. Kung sila may hawak, mali ang source. Wait lang ha, mali brother ha. ang pinag- Wait lang ha. Ganito ngayon ang mangyari ngayon. Ngayon, pwede na pala manalangin sa mga hindi naman Diyos. Ang problema lang, kailangan alam natin kung sino. Mali kasi brother, kasi Mali, di ba? pinagbibigyan din ko lang yung perspective na yung sabi nyo nga, kung talagang brother, tanggapin natin pansamantala na yung 24 na matatanda yung may prayer, may hawak ng prayer ninyo. Eh mali ang pinadadalhan nyo ng address ng prayer nyo, si Maria. Kasi Kuya wala Kai. si Maria doon sa 24 matanda, lalaki lahat yun. Alam mo ba na nasa langit din si Maria? Nasa langit, pero sabi nyo may hawak ng prayer, So, matatanda, lalaki. Ganto. Oo, Ang main ganto. idea, brother, kung yan ang stand ninyo, ito ang butas sa inyo. Eh, mali ang address ng panalangin nyo kay Maria, hindi naman pala makakarating sa Diyos. Mali bro, Kasi ganto pala, pa. ang sinasabi nyo Parang may hindi hawak ng prayer. Ganto kasi yung example niya namin, yung nasa wedding of Cana. No, yung mga taong nangangailangan ng alak lumapit kay Maria at si Maria lumapit kay Jesus. At the same time, no, sa Old Testament, no, sa panahon ni Haring Solomon, ang kanyang nanay na si Bathsheba, di ba? Sa kanya kay Bathsheba dumadaan yung mga tao para si Bathsheba ang pupunta kay Solomon. Ganun din sa panahon ng Kristiyano dahil si Jesus ang bagong Solomon, ang taong mas higit pa kay Solomon. Di ba? Ngayon, dahil nga ang tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang hari ay naging hari, hindi asawa niya ang magiging reyna, kundi ang nanay niya ang magiging reyna. Di ba? So ngayon, nung naging hari na si Jesus, no, nung ipinamana sa kanya ng Ama, yung kaharian ng langit, ganun si Maria naging reyna na rin. No? So katulad kay Bathsheba, yung mga tao pwedeng lumapit kay Bathsheba para si Bathsheba lalapit kay Solomon. So ngayon, tayo sa panibagong Christian, sa panibagong bilang tayo yung panibagong Hudyo na tayo, di ba? Yung Kristiyano na. Pwede rin tayo lumapit kay Maria para si Maria lalapit para sa atin kay Kristo. Yan ang tinatawag na intercession. No? Hindi ibig sabihin nun binabypass natin si Jesus Christ, kundi humihingi lang tayo ng tulong, no, sa mga taong nasa langit na. Kasama si Maria doon sa mga taong nasa langit na. Okay, salubungin ko brother yung argumento mo Ipalagay natin na mahalaga ang babaeng si Bathsheba sa pagpapadala ng impormasyon sa hari. Meron ka bang doon sa seremonya sa langit? Doon sa matanda, meron bang meron bang tauhan na Maria? Hindi bro, consider natin yung konteksto ng 24 elders na may kasi, hawak ng prayer. Hindi bro, ganito kasi ang plano natin. Excuse me brother, bigyan mo akong magsalita. Sige. Kasi gumamit ka sa panahon ni Solomon na si Bathsheba, kinokonek mo kay Maria sa langit. Ngayon, ipalagay natin totoo yan. Bakit doon sa ipinakita mo sa aking seremonya na yung 24 elders, sabi mo hawak yung prayer ng tao? Bakit walang karakter na Maria na lumapit at daladala yung incense at inabot? Bakit iaabot sa elder? Bakit hindi abot kay Kristo o sa hari? Tignan natin kung bakit. Tignan natin kung bakit. Ayun po, brother, ang tanong ko, yung ginagamit mong argumento ay hindi matatagpuan sa pangyayari sa langit. Kaya, tignan natin. Huwag ka muna mag-conclude kung wala ba o meron. Yun ang conclusion ko talaga, brother. Paano kung may pakita walang ako na meron? Walang Maria na karakter na matatagpuan doon sa sinabi mo may hawak na prayer yung matatanda. Walang pumasok na Bathsheba o Maria sa konteksto New Testament ng Ano yung sumigaw? Ano yun? Sorry kaya. Sorry. Kikinig Pero lang ako kung rito. gano'n naman pala yung conclusion ni God, Nag-conclusion siya agad. So, hanapin natin ngayon.
Di ko kasi maalala yung talata pero papakita natin sa kanya. Kasi ang ginamit niyang konsepto, si Bathsheba, ang tagapagdala ng mensahe sa hari. Ngayon, dun sa Hindi ko- ginamit niya kanina, Hindi ng ko matatanda, sinasabing, wait lang, bakit ganito. walang Ngayon, hindi mo Maria narinig, na may dala ng letter o mensahe? Bakit Okay. matanda na hindi na lang si Maria may hawak nung insenso? Ito ngayon, hindi mo na naman Sabi niya naintindihan si yung Maria ang sinabi ko. intercessor bakit hindi Ang si sabi Maria ko- may hawak ng insenso kundi 24 elders? Bro, ang Naintindihan mo ba yung sinabi ko, Philip? Ano yung sinabi ko? Yung about ka saan, kuya? Baba mo na Yung ako. yung kay Bathsheba. Akitin ako agad. Sige. Ah, Sige. Ano yung sinabi ko? Di ba ang sinabi ko? Di ba ang sinabi ko? Pwede. Hindi ko sinabing dapat doon lang. Ewan ko sa inyo. Pero bench, no, kung gano'n naman pala yung mga argumentations nila, hindi mag-provide sila na kontra sa mga sagot natin. Hindi yung puro putak na nanuputak. Oo, anong nangyari? Ang nangyari, skepticism Diba? na. Nag-skeptic na siya. Try mo to. Heretic talaga siya. Try mo to, kuya. Open mo Santiago 5 o 18. Yung isa intercession yun. Alam ko. Santiago 5:18. Tignan natin ano ang command sa atin dyan. Kaya nga 16. 16. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak na. Ito Ay wait, 16 pala. 16 na. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ayun. So, kinokoman tayo dito o inaalaw tayo dito na ipanalangin ang isa't isa. Ipagtapat natin sa ang ating mga kasalanan i-confess natin sa isa't isa. Na Kuya Christ is God. Kung ang panalangin o prayer, Kuya Christ is God, para sa inyo, kumbaga bawal, 'di ba? Yung prayer is pagsamba sa Diyos. Tapos yung old meaning ng prayer is to us. Sabi dito, inaalaw tayo na magpanalangin sa isa't isa o ipanalangin ang isa't isa. So Kuya Christ is God, sasabihan kita ngayon, Kuya Christ is God, na Kuya Christ is God, pwede bang ipanalangin mo ko sa Diyos? Ngayon, sinasamba ba kita, Kuya Christ is God, dahil sa nag-ask ako sa iyo o nag-pray ako sa iyo na ipanalangin mo ko? Kuya. Nako, baka umali siya. Pero yun nga, by saying kasi na yung prayer is equals to worship. Brother, excuse me, naririnig ko, pero itong idea ko ang sabi, magpanalangin tayo sa isa't isa, hindi manalangin sa isa. Kasi si Maria, nanalangin tayo kay Maria, pero sa pangalan ni Maria. Pero ang tanong, doon sa pangyayari yun, ibig bang sabihin, kunyari, magkarap tayo Philip. Sa'yo ba ako Philip mananalangin? Philip na makapangyarihan sa lahat, ibigay mo ang aking kahilingan. Ano ko rin sa'yo, Cry. Hindi naman ganun laman, Philip. Tama ba ako, Philip? Hindi ganun laman ang prayer natin, pag tayong dalawa maghaharap, Isgad, ano naman pagkakanawa mo Philip, sa pray for us? ibigay mo sa akin ang aking kahilingan. Pagalingin mo ang aking amang may sakit. Isgad, anong pagkakaintindi mo sa pray for us? Paki-explain niya. Kung gusto mo definition, ilatag mo. Buuin mo ang pangusap. Kasi mahirap kasi mag-conclusion ng isang... Hindi mo nga alam yung standard form eh. Wait lang. Kaya Christ God, again yung... Kaya Christ God, define muna natin. Define kasi muna natin. Standard. Nako. Pwede ba akong palakihan? Sandali lang. May papakita lang ako. Kuya. Pwede ba yan? Kahit sandali lang. Kaso hindi siya puno eh. Ayan, kuya. Sabi dito, sa nung sinearch ko anong meaning ng old meaning ng English, sabi dito, petition, request, earnestness, everyday use, pray was used like please, I pray in you, in common speech. Ibig sabihin, Kuya Christ is God, yung prayer pala, ginagamit noon yan para mag-request. So, ibig sabihin, yung please o yung request equal to prayer yan, Kuya Christ is God. Yan yung synonyms nila dati. So kapag sinabi ko sa iyo, Kuya Christ is God, na nag-request ako sa iyo. For example, Kuya Christ is God, pwede mo ba akong palakihan sa live mo?
kapag gumanon ako sa'yo, nagpe-pray na ako agad, Kuya Christ is God sa'yo. Because of that definition na pinakita ko. But it doesn't mean na sinasamba kita bilang Diyos. Nagpe-pray lang ako sa'yo o nag-a-ask. And yun yung ginagawa namin sa mga saints. We pray that they intercede para sa prayers namin. Ito Ang ang problema kasi, ang sinasabi brother. naman ni brother niya, ang problema niya kasi dito, tignan muna natin yung na ang problema niya daw dito, wala daw yung si Mary. No, nung sinabi na habang nananalangin yung mga habang nananalangin yung 24 elders, no, dala-dala yung panalangin ng mga tao sa lupa o mga banal sa lupa, wala daw si Maria, no? Paano niya nasabi kaya na wala daw si Maria doon, no? Habang nananalangin sila, no? Kung titignan natin muna, nasa langit na ba si Maria? Saan ba yun sa Revelations yung sinabi na yung Ark of the Covenant is nandun sa langit, no? Tingnan natin. Revelations 11:19. Check natin. Kung nandun na ba si Maria sa langit, yung Ark of the Covenant. Brother, 11:19. malaking figure si Maria. Napakalaking figure niya. Yung 24 matanda, hindi nga natin kilala yan eh. Dapat Sabi pa dito, no? nandoon sa At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. Ano ba yung kaba ng tipan na yan? Pag sa English, nakalagay dyan, no? Ark of His Covenant. Diba? So ngayon, titignan natin, no? Kung habang nananalangin ba ang mga alagad ng Diyos, kasama ba palagi si Maria? Tingnan natin sa Acts 1. Ano ba? Saan na yun? Nasa Acts 1 yun eh. Or Acts 2. Mary. Mother of Jesus. Sagutin ko lang yung Ito. kay Philip. Sabi dito, Wala si Philip. all these with one accord were devoting themselves to prayer together with the woman and Mary, mother of Jesus and his brother. No, so habang nananalangin yung mga tao, yung mga babae, no, nananalangin din daw si Mary kasama nila, no, yung nanay ni Jesus, no? At ngayon sa may Revelation, Anong talata yan? Anong talata? Baka hindi naman yan si Mary. Baka si Si Mary Mary ang yan. Magdalena yan. di mo ba nabasa, bro? Nasa screen na. Anong talata yan? Acts 1:14. Acts 1:14. Oh, Mary, the mother of Jesus, bro, malinaw na nakalagay. Mary. Di si Jesus nga yan. Pero Oh, nasa lupa mother. yan, brother. Buhay si Pero ang Maria. ibig sabihin nun, bro, pala, habang nananalangin yung mga tao, kasama nila si Mary. Obviously, pag nasa langit si Mary, nananalangin yung mga tao doon, kasama nila si Mary, nananalangin din. Yun ang conclusion mo. Pero Hindi, so pinag-uusapan disagree natin, ka ba? nanalangin tayo sa patay. Disagree ka ba? Si Hindi Maria ka- ay patay na pinapanalangin natin. So, wala sa langit si Mary. Palagi natin nasa langit. Pero walang utos na manalangin So kay merong Maria. Hindi merong patay na nasa langit. Sa panahon ito, wala pa eh. Naniniwala kami sa Church So of Christ. sabi na mo ang lahat ng palagay. patay. Ganito, punta tayo dun sa palagay mo. Ipagpalagay kasi Ipagpalagay. pinag-uusapan natin aklat ng pahayag eh. Ganito nga, ipagpalagay nga sabi mo na nasa langit si Mary. So parang tinatanggap mo na hindi mo tinatanggap. Ganun ba yun? Kasi wala kang ebidensya. So- Sinasakyan ko lang. Kasi kung si Maria ay nasa langit, lalabas na dalawa ng tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi bro, lang kasi Kristo, si sa Maria. ganito Kasi pag ba kapag ba wait lang brother, wait lang. Wait lang. Para maayos lang, wait lang guys, para maayos kami ni brothers yan. Kapag ba may napakita ako sa iyo sa Psalms or sa Proverbs yata yon na iaakyat din sa langit yung kanyang Ark of the Covenant. And kapag ba may napakita ako sa iyo ang parallel na tumutukoy na yung Ark of the Covenant at si Mary ay magkapareho. Tatanggapin mo ba na nasa langit si Mother Mary dahil nasa langit na rin yung Ark of the Covenant? Ibig mo sabihin, brother, yung Ark of Covenant na dinadala ng mga Israelitas, yun ay symbolism kay Yes, Maria. typology hindi kay Jesus. kay Maria.
Yung Ark of the Covenant, si Maria. Yung nasa loob ng Ark of the Covenant, si Jesus, yung tinapay, yung baston ni Aaron, at yung utos ng Diyos. Di ba? Okay, yung utos Yun yung ng si Jesus Diyos, yun, nasa yung loob baston ng ni Ark of the Aaron. Covenant. Ibig sabihin pala, yung baston ni Aaron, yung utos ng Diyos, at ano pa yung isa? At yung, Aaron, hindi yung Aaron. tinapay. No, kasi lahat yun si Jesus eh. Mali-mali pa. Una, high priest. No, si Sigurado Jesus ka ba, Christ. brother, na si Maria yung tinutukoy niya? Sige daw, hanapin mo ang Bible. Sige. Ito, Patunayan mo na yung Bible, yung baston, yung lahat ng nilalaman sa loob ng kaban ay si Maria ang Oy, mali. pinatutukulan. Si Jesus yun. Yung Ark of the Covenant, yung Ark of the Covenant, si Maria. Yung nasa loob Yun ni ba Maria, yung nasa loob ni Maria, yun si Jesus, yung tinapay, Ark of the Covenant, ay yung tinapay, yung Ten Commandments, at yung yung baston ni Aaron, lahat yun si Jesus. Kasi high priest si Jesus. Si Jesus yung tinapay na galing sa langit, no? At si Jesus ang salita ng Diyos. 'Di ba? Ngayon, yung Ark of the Covenant, hindi yun si Jesus eh. 'Di ba? Tagapagdala yun ni Jesus, si Maria. Sino? Ano bang paglilinaw? Ano ba yung Ark of Covenant na tinutukoy mo kasi ang Yan. kaban ka mo si Jesus? Yan yung Ano ba Ark of the Lord. Covenant? Ark of the Lord. Ano yun? Yung Ark of the Covenant, yung case, yung box. Yung case. Yung box. Ibig sabihin yung case ay si Maria, tapos yung loob ay si Jesus, yung mga kahoy-kahoy. Yung tungkod. Oo, yung tungkod, Tama ba? yung tinapay at yung yung 10 tinapay utos. tsaka yung 10 utos, si Jesus yun. Oo. Tapos yung Ark of Covenant yung box ay si Maria. mismo, yung gawa sa ginto at gawa sa kahoy. Meron bang mababasang direkta na yung Ark of Covenant ay si Maria? Hindi, yun nga typology Na, tsaka parallel. Diwa man lang. Kahit diwa Yun. lang. Typology tsaka parallel sa sa Luke tsaka sa Samuel. Sige, basahin mo. Sige. Kung mayroong nababasang kaban dyan. Sige. Asan yung notebook ko? Sige, kung may mababasang kaban, ang kaban ay sumisimbolo kay Maria at ang loob ng kaban ay Kailangan letra por sumisimbolo letra, kay- bro? Hindi naman, kahit diwa lang. Hindi mo kumahilig sa kahit letra diwa. por letra. Sige. Punta tayo, okay? Wait lang guys. Wait lang. Mamaya na. Kami muna. So, dito sa dito muna tayo sa 2 Samuel. 2 Samuel. Size 9. Size 9 ng 2 Samuel. Asan yung 2 Basahin Samuel natin. 6:9. 6:9. Sabi diyan. And David was afraid of the Lord that day. And he said, "How can the ark of the Lord come to me?" Tapos punta naman tayo sa Luke 1:43. 143 ng Luke. Tandaan mo Isgad. How can the ark of covenant, how can the ark of the Lord come to me? Ark of the Lord, come to me. Yeah. Okay. Sabi dito. So, 143. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? Parallel. Punta pa tayo sa Luke 1:41. And when 41, atras mo konti. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Punta naman tayo sa 2 Samuel 6:16. 2 Samuel 6:16. Yan. As the ark of the Lord came into the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked out of the window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Leaping? Yun, nag-leap Yeah, din daw. leaping and dancing before. So, ganun pala sa tuwing dadalaw or pupunta or makakasalamuha mo yung Ark of the Lord, and yung Lord, is talagang magtatalon-talon ka talaga sa tuwa. Katulad nung chance sa loob ni Elizabeth. So, punta naman tayo sa Luke 1:56. Balik mo muna yung 2 Samuel 6:14-15 muna, bro Bench. Para kung makompleto natin yan. 14-15. 6:14-15. 14:15. Basahin mo sa 14 to 6. 14. Hindi, yan pa rin. Dito Atras mo na sa 14. muna ako. Tapusin ko lang itong nasa dito. Sa may Luke 1:56. Ayan, sabi.
And Mary remained with her about 3 months and returned to her home. Punta naman tayo sa 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. 6 months yun na, 6 months. And the ark of the Lord remained in the house. 3 months lang yun. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. Kasi makikita mo dito sa Luke 56, 3 months lang talaga. 3 months. 3 months. 3 months pala, 6 months. Sa 2 Samuel 6:11, the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Ayun. So, ano yung pinapabasa mo, bro? Ay, ituloy mo lang, bro. 14:15 yan. Mayroong, ang ganda niyan. And David danced before the Lord with all his might. And David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of horn. Ayun. Yun. So yung bro, so ang daming parallel, bro. Bro, Crisis God, ang daming ngayon, parallel. sino ba yung laman ng ark na yan? Ano ba yung laman ng ark na yan? Yung Lord. Doon Si sa Old Lord. Testament. Si Yahweh. Ark of the Lord. Diba? Yan. Ark of the Lord. Ngayon, pupunta tayo sa sino ba yung ark? Yung covenant doon sa ark. Kasi may, di ba yung ark na yan, merong laman yan eh. Merong covenant yan, di ba yung covenant na yan? Sino ba yon? Di ba? Yung laman ng ark na yan, sino kaya yon? Puntahan mo sa brother, sa Malakias 1:3 ata, 1:3. 3:1 ng Malakias ata. Malakay 3:1. Wait lang. Malakay 3:1? 3:1 ng Malakay. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. And the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord. Sino ba yung covenant na yan? Is God. The messenger of the covenant. Sino ba yung messenger ng covenant? Is God. Wala na, hindi na nanahimik na si God. May sinesearch yata siya. Brother, sa amin kasi ginagalang ko ang inyong interpretasyon na yan kasi wala naman yung kilalaman sa subject natin na pinag-uusapan. Meron eh, si Mother Mary, sa sabi amin mo kasi. ang kaban, para sa amin brother ang kaban brother ay hindi simbolismo ni Maria. Para sa amin, ayan ay symbolism ng presensya ng Diyos. Bakit bakit nakaparallel nga sa kanya? Kay Mother Mary sa 2 Samuel pa lang. Misparallelism lang tawag. Bakit baka? Kasi wala naman talagang ebidensya kayo. Kaya sinasabi kong baka kasi ayaw kong saktan ang damdamin ninyo. Hindi. Ipakita mo sa amin kung bakit hindi siya ganun. Wag ipakita mo sa amin kung bakit hindi siya ganun. Kung bakit mali ang interpretasyon namin. Ipakita mo nga kasi kung bakit ito ang reason, walang direktang nagsasabi na si Maria ang simbolismo ng ark. Ang nakalagay lang sa sa Old Testament, ang ark ay simbolo ng presensya ng Diyos sa bansang Israel. Tama naman. Ibig sabihin yung ark ay hindi patungkol kay Maria, kundi patungkol sa tunay na Diyos na si Yahweh. Kaya nga ganun nga. Kaya si Yahweh ang simbolismo ng ark, hindi si Maria. So, sino yung nasa loob ng Sino yung nasa loob ng ark? Iyan yung laman ng utos ng Diyos. Walang simbolismo yun. Walang simbolismo. Yeah. Walang simbolismo yun. Wala. Para sa amin, para sa amin, ang direct na ebidensya nagtuturo, ha? So, si Jesus Christ hindi high priest. Pwedeng i-connect yan kung gusto nyo i-connect. Kasi kalayaan nyo yan. Pangit, wala pangit yung ganun. Walang kasiguraduhan, brother. Hindi pwede yung Hindi, kasi walang ebidensya eh. Sa amin kasi mas ang laki ng ebidensya. May parallelism, bro. Isang ebidensya yan. Parallel. Kung yan ang claim nyo nga, hindi naman ako against sa claim nyo. Kung so, yan hindi ka tutol. Hindi ka tutol. Hindi ako tututol kasi hindi naman yan na against hindi naman siya
Pero ito ang mas pinaniniwalaan namin yung hindi ako tutol kung yan ang gusto niyong palabasin, pero mas pinapaniwalaan namin yung direktang Interpretation niyo. Bible verse na ang kaban ay simbolo ng presensya ng Diyos sa bansang Israel. Okay, kaya kapag may kaban, kaya siya nasa loob ng templo kasi yan ang presence of God. Ibig sabihin, maganda yun. nandiyan ang kaban, nandiyan ang Kaban presensya ng daw. Diyos. Oh, Sige, maganda presence yun, of bro. God. At tapos yung Agree laman, tayo, sige. yan yung utos ng Diyos na ibinigay ni Yahweh sa mga Israelita na dapat Pero paano nga pag ang- may napakita ko sa'yo, Maganda. paano pag may napakita nga ako sa'yo na sinasabi na pinapaakyat din yung Ark of the Covenant. Kapag daw yung Panginoon umakyat sa kanyang pahingahan, iaakyat din daw yung kabanantipan. So, hindi kasama ng Diyos yung kanyang presensya kung wala yung Ark of the Covenant. Hindi, ang sabi ko nga sa iyo, ang kaban ay presensya ng Diyos sa bansang Kaya nga. Israel. Kasi minsan baga naagaw din yung kaban. Kasi 'di ba sabi yung tao, yung Israel, 'di ba, masyado silang umasa sa kaban. 'Di ba ginawa nila, pag may digmaan nila, dala-dala yung kaban. Ngayon, nung natalo Nananalo sila, yes, natalo sila, 'di ba? Dinala nila yung kaban, pero sabi nga ginupo sila ginupo sila ng kalaban nila. Natalo sila, nalupig sila. Kaya yung kaban ay nakuha, 'di ba? Nadala sa ibang bansa. Hindi Yung nakuha kaban yun. ng Diyos. Tinago yun sa Mount Zion. Excuse me brother ha, magbasa ka ng history. Sa isang history ito, limot ako ng haring 'yon. So, asan na yung Ark of the kaban na Covenant yun- ngayon? Asan na yung Ark of the Covenant? Yes, yeah. Hindi brother, excuse me brother. Bigyan kita ng kwento Kwento? kasi- Sige, bigyan mo ako kwento. Ganyan ang kwento, biblical kwento naman ito. Yung kasi nga ang Biblical Israelita kwento. naging boastful, naging mayabang, nagmataas tapos nagiging masama na. Ngayon, nang sila makikipagdigma, natalo sila. Ngayon na natalo sila, siguro mas mabuti pandalhin natin yung Ark of Covenant sa digmaan. Dinala nila, nalupig sila, takbo, halos maubos sila. Kaya ang ginawa ng mga kalaban nila, dinala nila yung kaban sa kanilang bansa. Dimot ako nung parang Pilistino yata ang kalaban nila doon. Ngayon, kaya nga lang, So, asan na yung sabi sa Bible, saan na yung Ark of the Covenant? Sabi sa Bible, saan na yung Ark of the Covenant? Yung kwento lang sa brother, nang dinala doon sa bansang yun, yung kaban naman na yun ay gumagawa ng pinsala sa bansang yun. Maraming nangyayaring kakaiba na nakakapinsala. Kaya ginawa ng bansang yun, isinauli sa bansang Israel. So saan Kaya maliwanag brother na So kung kung sinasabi mong isinauli sa bansang Israel, asan na ngayon? Yung Ark of the Covenant. Saan na nandun? hindi natin alam. Pero ang pinagbabasehan ko lang yung So kwento wala sa Biblia. so walang walang patunay, bro. Sa ngayon, hindi natin alam kung nasa ng Art of Covenant. Kaya sabi sa Wala na- sabi sa Revelations nasa langit eh. Hindi natin alam. Pero wala namang direktang tinutukoy sa Bible na yun ay dinala sa langit. Pwedeng tamang hinala mo. Pero nasa Pwedeng langit mali. na. Hindi. So kapag sinabing hindi dinala sa langit pero nakalagay sa Bible ay nasa langit yung Ark of the Covenant. Maaring tama ang sinasabi mo, maaring mali. So, hindi pa Kasi ba sa amin, sapat kung na wala hindi pa ba sapat na ebidensya na nasa langit ang Ark of the Covenant para sabihin dinala sa langit ang Ark of the Covenant? Kasi hindi natin alam eh. Kasi aklat ng pahayag yan eh. Katapusan na ng mundo yan eh. Yung pahayag kasi hindi pa natin alam. Baka nandito sa lupa, nung bandang huli na lang dinala. Lahat ba Pag-akyat ng nasa pahayag ay katapusan ng mundo, bro? Yes, kasi yun ang Para pag may generally speaking. paano kapag may naipakita ko sa yung hindi katapusan ng mundo ang sinasabi? Sabi ko nga, generally. So cherry picking, bro, Ayun, cherry picking. ang tinutukoy mo kasi yung So si Crisis God ang magsasabi kung ano ang pangkatapusan ng mundo at kung ano ang hindi. Hindi, mas mabuti pa, pag-aralan natin. Ano ba yung talatang sinasabi mong yan na yung kaban ay nasa langit na? Doon nga sa Revelations 11:19, bro. Sige daw, basahin mo. The art, no? Sige, babasa nga natin ito. No? Para ipakita rin natin sa screen para makita rin ng iba. Yan, sabi dito. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. There were flashes of lightning, rumbling peals of thunder, and an earthquake and heavy hail. So yun lang, bro, nakita daw sa loob ng kanyang templo ng Diyos, no? Yung Ark of the Covenant, nakita daw doon sa langit. So, Kaya anong sabi tawag ko, dito, bro? Maaring tama, maaring mali. Kasi So, hindi ka ko nasabi naniniwala maaring dito, bro?
Hindi ako hindi naniniwala. Ang argumento ni Kasi Scott. Ang linaw eh. Ha? Ang linaw na dito eh. Hindi ko naman sinasabing ako mali ka. Brother, excuse me, hindi ko sinasabing mali ka. Sabi ko, maring tama ka at maring mali. Pero sabi ko, revelation yan, sa wakas ng panahon yan. Ang tinatanong natin, ngayong taong ito, 2005, nasan ba ang covenant? Nasa lupa pa o nasa langit 2005, na? 2025. Yes, 2025. Di ba? 2025 ngayon tayo eh. Sabi dito, so ibig sabihin, Ang sabi kasi ng mga Israelita, nandito sa lupa. Kasi sila may hawak niyan eh. Nandito, nakatago. Itinago. Oh, di ba? Sabi ng mga Israelita, itinago kasi naghahanda sila ngayon sa pagtatayo ng Bro, ang sabi eh. templo. Bro, ang sabi templo. Walang templo ang mga Hudyo ngayon. Walang templo. Kaya nga magtatayo sila. Kaya nga may Magtatayo. natawag tayo. So, Barbira, kukwento. Alam mo, Scott, kwentong Barbira yung kakanood ko ng YouTube. Ganito na lang, Sect Destroyer. Bago mo ako sabihin nagkukwento, ako mahilig ako lagi ako araw-araw ako nanonood ng Israel News. Basta updated ako sa Israel News, lalo na sa digmaan. Ngayon, kung araw-araw ka nanonood ng Israel News, makikita mo yung takbo. Ngayon, nagpa-practice sila. Alam mo yung mga Hudyo ngayon, nagpa-practice na sila doon mga ginagawa sa loob ng simbahan. Naka-ready na rin yung mga kagamitan na ipapasok sa loob. Matagal bro. ganito kasi Brother Sec, ganito kasi Brother Sec. Brother Sec kasi ganito, sabi na. May plano Sabi silang ni, itayo ulit. sabi ni Crisis God, ang Ark of the Covenant daw o ang kabanantipan sumisimbolo sa presensya ng Diyos para sa mga taga-Israel. So sino? Agree ako doon. So sino ang pinagbibigyan ng presensya ng Diyos, no? Kung nandun mismo sa loob ng templo ng Diyos, yung Ark of the Covenant. Sabi dito sa pahayag. Brother, yung binasa mo yung pahayag, ang pinag-uusapan natin 2025. Sa panahon kayang ito, nandito pa sa lupang Ark of Covenant o nasa langit na? Nasa langit nga, bro. Ang sagot ko, maaring yes, maaring no. Kasi ang mga Israelita ngayon, ang bansang Israel ay naghahanda sa pagtatayo ng ikatlong templo. Paano pa sila magtatayo? Wait lang, Uncle Seka. Paano sila magtatayo kung nagtayo na nga si Jesus Christ mismo ng kanyang pangatlong templo? Ang sabi, ibibigay sa bansang nagbubunga. Kung magtatayo sila ng panibagong templo, di nasa kanila pa rin, hindi na inalis sa kanila ng Kristo. Yan sabi nga, ibibigay sa bansang nagbubunga, aalisin sa kanila. Brother, sa aklat ng Timoteo, ang sabi, ang 666 ay papasok sa templo at magpapahayag na siya ay Diyos. Yan ay sa wakas ng panahon. Ibig sabihin, hindi brother, makinig kayo brother Ang sabi kasi doon, The accurate is God, may 66 is doon. Para kila Crisis God, Ate Vera, Ate Kera, para kila Crisis God, ang katawan ang templo ng Diyos. So papasok daw sa katawan nila Crisis God yung Antikristo. Excuse me, brother. Mali ba? Yung number ng Mali pala. 666 brother. Ang pinag-usapan natin literal na templo. Hindi naman Christianismo ang Israel ay hindi Christianity. Sila ay Judaism. Nasa utak nila ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Hindi ang templo ni Kristo ang tatayo nila, kundi ang templo ng kanilang paniniwalang Judaismo. Meron nga rin templo bro sa Bible dito pakita natin. Bigyan kita ng konting kwento brother, excuse me. Bakit ko nasabi ng Antichrist? Bakit ang palatandaan kasi ng wakas ng panahon, ang sabi, ang 666 bakit? ay papasok sa templo ng Diyos at magpapahayag na siya ay Diyos at gagawa siya ng Saan mo makikita kababalaghan. ang numerong 666? Sa Old Testament, brother. Yung number, yung number. Pahayag. Yung number, bilang ng tao yan. Panindigan mo yan. Sa original original naman yung scripto original naman yung scripto. Brother, ang 666, ang sabi, pangalan ng tao. Kasalanan niya mag-twist ng scriptures, bawal yan. Ano bang tanong mo doon, brother? Ito brother, Brother Crisis God, ang sabi dito, no? Yung household na tinutukoy dito, pakita nga natin. Diba? Yung oikos dyan. Yan templo ng Diyos yan oikos, diba? Sa 1 Timothy 3:15 yan siya. Pakita natin kung ano bang household dyan. Material building, bro. A house, the material building.
No? A household, family, lineage, o bansa, nation. Pero ang pinakano dyan, definition, material building. Templo, brother, yung household ng Diyos. So, nagtayo na pala si Kristo ng templo. Hindi na kailangan magtayo ulit ng panibago ng mga Hudyo. Iglesia yan Nagtayo na Yes. ng mga Kristiyano Meron ng sarili yung mga Kristiyano, bro. Di ba? Malinaw sa Greek. No? Ayan, no? The material building. Templo. No, meron na yung mga Kristiyano, bro. Meron tayong sariling templo. Hindi natin kailangan umasa ng templo para sa mga para sa mga Hudyo, galing sa mga Hudyo. Meron tayong sarili. Yan yung bahay ng Diyos. Building iglesia yan eh. Yung iglesia, yan ang bahay ng Diyos o templo. Kay Isgad kasi, kung may templo na binanggit, templo kagad sa Israel. Paano yung templo ni Baal? Brother, hindi naman sila Kristiyano. Yung idea mo kasi sa Kristiyanong side, hindi naman Kristiyano sila. May templo na nga ang Israel, may templo na ang Kristiyano. Yung argumento nyo na ang templo ay katawan natin, hindi naman yan pinapaniwalaan ng Judismo. Ganto, Kasi brother. silang Kristo Ganto, brother. Ano yung pinapaniwalaan nila? Ang templo ba ng Diyos, templo ng Hudyo o templo ng Kristiyano? Brother, ang stand mo kasi, brother, Di nga ganto, kasi ganto kasi, brother. Hindi, brother. Pakinggan mo Ang muna Bench ako. Montilla. Pakinggan mo Brother, muna ako, bro. excuse me, brother. Padaanin mo ako, bro. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, kung nasa langit na ba, ang Ark of the Covenant. Sabi mo, pwedeng oo, pwedeng wala pa, kasi yung mga Hudyo ngayon, tinago nila yung Ark of the Covenant, magtatayo pa lang sila ng panibagong templo, ng ikatlong templo. Yun ang sinabi mo. So ngayon, tinatanong ko sa'yo, ang templo ba ng Diyos na tinutukoy dun sa Revelations 11:19, yan ba ay templo ng mga Hudyo o templo ng Kristiyano? Yung templo ng Diyos, Parang tama ang sagot. Kung sa Christian na side, ang pag-uusapan, ang templong tinutukoy ay katawan natin. Pero sa side ng Judaism, hindi ang katawan natin ang tinutukoy nilang templo, kundi yung literal na templo. Kaya nga sabi, tatayo sila meron sila ngayon tinatawag na Temple Institute. Yung Temple Institute na yun ay paghahanda sa muling pagtatayo ng templo ng Israel. Kaya may Temple Institute sila ngayon na yung lahat ng ginagamit sa altar ay nakaready na lahat. Rephrase ko yung Silang tanong ko. namamahal sa ganung bagay. Thank you. Rephrase ko yung tanong ko. Yung templo ng Diyos na tinutukoy sa Pahayag 11:19, yan ba sinasampalatayanan mo? Templo na gagawin ng mga Hudyo o templo ng Kristiyano? Templo ng Diyos na nasa langit. Brother, hindi. Ang pinag-uusapan natin, yung templo dito sa lupa, hindi templo sa langit. Ang original na pinag-uusapan natin sa lupa. Kasi baka malito tayo sa pinag-uusapan natin, bro. Ang pinapatunayan natin dito una, kung nasa langit na ba si Maria at yung Ark of the Covenant. Ngayon, napunta tayo sa templo. Wala pa sa langit si Maria. Wala pa sa Sinabi mo langit si Maria. nag-oo ka nga kanina Sinakyan ko lang yung sinasabi nyo kasi ang ipapasok ko ngayon sa tanong nyo, kung si Maria nasa langit, lalabas na dalawa lang ang tagapamagitan sa tao. Si Maria at ang Kristo. Hindi lang natuloy kasi nagkagulo na tayo Hindi lang na-follow up yung tanong ko kasi nga nagkagulo na. Kaya ako balik mo yung first province. Hindi, brother, balik na natin yun. Total, doon tayo nag-ugat. Kaya ako sinang-ayon ng brother yung tanong mo na si Maria nasa langit, sinakyan ko. Kasi ang tatanong ko sana sa'yo, naputo lang, kung si Maria talaga ay nasa langit at tumatanggap ng prayer natin, lalabas na dalawan ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Si Jesus at si Maria. Pero sinasabi sila ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, si Kristo lamang. God, saglit mo na, paliwanag ko muna sa'yo. Ang argumento mo kanina, Bible, Tika muna bro. Pakinggan mo muna ako. Saglit lang. Hindi ako nakalipat sa'yo, brother. Ang argumento mo kanina. Tika muna. Ang argumento mo kanina, Bible alone, kailangan mabasa. Ngayon, binasahan ka namin na si Maria o yung Ark of the Covenant, of His Covenant, was still in heaven. Diba?
nakita daw doon sa templo, no? Yung Ark of His Covenant. Sino ba yung covenant? Si Kristo. Ark of His Covenant. Yung lagayan. Sino ba yung lagayan ni Kristo? No? Sino ba yung lagayan niya? Wala namang iba kundi si Maria. 'Di ba? Nakita daw doon sa langit. Diba? Brother, Tingnan na bro, patapusin mo ako bro. Pwede na direktahin si Maria. Hindi kahoy si Maria. Hindi bagay si Maria. Diyos ko talaga. Hindi bagay. Bakit? Sa kahoy ba nanggagaling si Kristo? Sa kahoy Typology ba? nga eh. Symbolism niya eh. Ark of His Covenant. Yung pinaglagyan ba ni Kristo, kahoy ba yun? Brother. Brother naman, napakalayo argumento. Bakit yung matatanda, tinukoy ng matatanda, yung anghel tinutukoy na anghel? O, di ba? Yung apat na nila lang tinukoy na marami. Yung mata. Alam mo ba yung Si Ark Maria, of His Covenant? Sino ba yung covenant? Kaya mo na, Brother, sino ba yung covenant? Misread yan Sino ba yung covenant? sinasabi. Sagutin mo nga, sino yung covenant? Misinterpretation yan, brother, na yung covenant na yun si Maria. Kasi nga, hindi direktahin na si Maria yan. Kasi yung matatanda, lang letra for letra, total literal Mali, naman ang ganito. hinahanap mo. Ganito. Hindi si Maria. Mali yung pagkakaintindi mo, brother. Kay sis ganito. Hindi yan si Maria. Tumutukoy ngayon. Kanina, gusto nyo, yan ang templo na nasa lupa ngayon si Maria ng tunay. Brother. Excuse me, si-share lang ako, brother. Muna, si-share lang ako. Kung titignan natin yung grammar. Brother, mali ang misinterpretation yan. Na mali. Kung titignan natin ang grammar, hindi si Maria yung kobenante. Si Maria yung arko, yung kaban. Kaya, by grammar, Ark of the Covenant, kaban ng tipan. Para saan yung kaban? Para sa kobenante. No? So, Kasi brother, napakadali. Simple lang, di ba? Alamin lang niya, sino ba yung covenant? Sino ba yon? Yung sa New Covenant, sino yung covenant na yon? Di ba, Brother Benj? Si Jesus. Tanungin natin si Isgad kung agree ba siya na si Kristo yung bagong New Covenant. Oo, sabi agree kasi ka ba, sa Isgad, mga, sabi sa may New Testament, ibinubuhos ko ang aking dugo, no? Para sa tipanan. Sa bagong tipan, di ba? Agree ka ba, Isgad, na si Kristo yung New Covenant? Agree ka o hindi? Isgad. Hihi daw, magsisiyar para daw. matapos na tayo. GCR. Parang gusto ko na tapusin. Ngayon, di ba? Alas 2 yung bagong tipan. Di ba? Ngayon, yung tipan, sabi doon, His covenant, the ark of His covenant was seen in heaven. Tapos sinabi naman sa Sino ba yung ark ni Kristo? Lagayan. Sino ba yun? Sinabi nga doon, di ba, sa 2 Samuel, Ark of the Lord. Pagdating naman sa Lucas, Mother of the Lord. Mother of my Lord. Mother of the Lord. Mother of my Lord. Napakalinaw na eh. Napakalinaw eh. Parang lumalabas Bible, Brother Benj, lumalabas na tayong dalawa dito yung Bible alone kasi kada present natin Bible. Verse mababasa. Parang tuloy na tayong dalawa yung Bible alone eh. Kaya nga eh. Akala ko ba Bible alone si Isgad? Yung sa atin nababasa, yung sa kanya hindi. Sabi pa niya, ay hindi bagay kay Maria kasi hindi na ano daw? Hindi naman daw kahoy daw si Maria eh. Bakit kahoy ba si Kristo? Tungkod ba si Kristo? Ark of His Lord. Ark of His Lord. Ganun ba? Ark of His Covenant. Kaya nga tinatawag bakit si Kristo ba kahoy? Kaya nga tinatawag na typology. New Covenant kaya tinawag typology nga eh. Ibig sabihin, diba? Yun yung nire-representa nila o sinisimbolismo nila. Hindi sila mismo yun. Yun yung nire-simbolismo nila. Yes. Yun yung anino. Yung Old Testament, yan ang sinasabi. Anino, oo. Anino yan ang bagay na paparating. Anino ng New Testament. Kaya kung makikita natin, yung ginagawa sa Old Testament, yung Ark of Covenant, yung Covenant, yung mga laman nun, natupad yun sa New Testament. At ginagampanan yun mismo, ipinapakita yun mismo, literally, ni Mama Mary, ni Kristo. Kasi yun doon, yung laman ng Ark of Covenant, si Kristo tinutukoy doon. Diba yung high priest, yung tungkod, tumutukoy yun, diba sa high priest? So may simbolo yung tungkod ni Aaron sa pinakapunong pari. Diba?
O sino ba yung pinakapunong pari? 'Di ba si Kristo, sabi sa Hebro, no? Sabi doon Sa si Kristo langit, yung oo. pinakapunong pari, Sa pagkapari ni pangkalahatan. Melchizedek. Oo. Ngayon, yun ang laman ng Ark of Covenant. Yung Ark na yun ang laman, tungkod, yung bato, tapyas. Sino ba yung bato? Sino ba yung bagong New Covenant? Kasi yung tapyas na yun yung Covenant eh. Sino ba yung kautusan? Sino ba yun? 'Di ba si Kristo yung New Covenant. Kaya nga, yung Old Testament, yung Ark doon at yung Covenant doon, kasi para sa kanila, kasi bro, yung Ark of Covenant, tumutukoy lang yan sa kahon. Wala na, magkaiba na isa lang yun, yung Ark at Covenant, pareho lang. Para sa Kahon. kanila. Kahon Ayon sa na narinig merong ko sa kasamang mga interpretation nila. Kahon na merong kasamang Iba yung laman. Ark, iba yung Covenant. Magkaiba yung laman at lalagyan. Kaya yung Covenant, si Kristo, at yung Ark doon, yung kahon. Sa New Testament, yung New Covenant, si Kristo. No? At yung yung New Ark of Covenant, o New Ark, tumutukoy na kay Mary yun. Kasi si Mary, Mama Mary, yung lalagyan ni Kristo. Eh sabi niya, ay hindi naman kahoy. Hindi naman kahoy si Maria. Ang weird, no? Bira. Ang weird, no? Parang napaka-illogical. Nang babara na lang siya, no? Nang babara. Sarcastic na lang siya. Gusto niyang palabasin na si Maria daw. Si Mama Mary daw ay kahoy daw. Kahoy kasi nga kahoy yung Ark of Covenant. Kahoy ba yun? Hindi So naman kahoy pala yung nanay ni binalo. Jesus, no? Binalutan lang ng ginto. Pero hindi sige, naman daw kahoy si Maria. Siguro? Ano na siguro, Uncle? Tapusin na siguro natin to. Para makatulog na ako. Sige bro, sige bro. Ano na ako, 4 hours na ako naka-live, 4 hours. Sige bro, sunod ulit. Oo, sige. Ano ulit? Bukas may trabaho Next time, bukas. research is the key. Ay, may nagre-request pa, may gustong humabol oh. Ito. Sige bro, pakyatin mo lang bro, ako nang bahala dito. In mo na lang mamaya. Nag-enjoy. Maganda yung pagkano mo ng platform mo bro. Andyan yung verse sa baba. Maganda yan Paano mo ginawa yan? Sa laptop, Uncle. Sa TikTok Studio. Si Nick Wrestler. Maganda, no? Bench, Sino yun? mag-set up ka na ng co-host mo. Kung matutulog ka, may sasalo sa'yo. Mag-set ka na ng co-host mo. Nakalimutan ko meron lang ako sa TikTok Studio. Hindi ko lang inaano. Wala walang nilalaro lang ko lang. Walang host. Nakalimutan ko ng banda. Dito meron dito pero hindi pwede mapindot. May ano ka pa? May mission ka pa? Hindi ko lang sure. May kailangan i-reach. Meron ka dapat i-reach para ma-open mo yung option. Siguro. Nakalimutan ko yan. So, si Nick Wrestler, kanina pa gustong umakyat, meron ka bang katanungan, brother? Ano tol? Anong masasabi niyo sa mga religion? nagsasabi sila lang doon. Ano religion mo, bro? Catholic, boss. Alright. Anong masasabi namin sa INC, sila lang daw maliligtas. Para sa mga INC na kayo lang ang maligtas, isang malaking I love you. Nice. Ito Tol. Opa. Paano? Opa yan, opa. Kasi tol, ito kasi nagsisimba ako. Ngayon, hindi na ako nagsisimba. Kasi pag nagsisimba ako parang mas Mas maraming problemang dumarating. Yun talaga tinitesting ka talaga kasi halimbawa, pag lumalapit ka na sa Diyos, syempre ayaw ng demonyo yun, natatakot sa yung mga demonyo. 'Di ba? So bibigyan ka nila ng maraming problema para tignan kung hanggang saan ba kaya mo. Diba? So magtiis ka lang, tiisin mo yung mga Paano yun, boss? Kahit na natatakot yung mga demonyo sa bro kapag paano, boss? lumalapit Kahit ka sa Diyos. sobrang Kahit kunyari, kaya tignan mo yung ibang sobrang sama, parang wala silang problema, 'di ba?
Kasi hinahayaan lang sila ng demonyo, maging masama lang sila. Kaya Kaya yung mga taong lumalapit sa Diyos, sila talaga yung nagkakaroon ng maraming problema. Diba? Kasi Ganun talaga kung magmahal. Ready kang masaktan, ready ka mabigatan or anything na haharapin mo. Kasi diba si God, I love. Yeah, ganun. Ready Mag-is ka. What's up, Brother Ivan? Ano po ang inyong religion, bro? Brother Ivan, ano religion niyo, brother? Kung wala na, i-end ko na to. Ano ka naman dito, diba? Moderator ka naman, Uncle. Ano? Gusto rin umakit ni Ate Kate. Kung kailan pa-end live na ako, ah. Mag-end live na talaga ako, tsaka siya dumarating. Diba si Sis Kate, wala dito sa Pilipinas? Baka nga, hindi talaga magtagpo yung oras. Yeah. Hindi, wala rin naman ako sa Pilipinas. Sige na guys, mag-end live na ako. Salamat sa Salamat Uncle Sek, salamat Isga. Papa, susunod ulit. Salamat Next time. Next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. God bless all.